Hindi po kumagat sa patibong. Ito pong si VP Sara Duterte. Kaugnay ng siya po ay dapat ay aalis, no? At siya po ay unang nagpaalam sa Malacanang kasi kinakailangan lahat po ng opisyal ng gobyerno ay kinakailangan na humingi ng clearance o permiso sa Office of the President. Pero kasi dito ho ay talagang napaka-late na po, no? Yung pagbibigay at ibinigay po yung ang pag-aproba ng Travel Authority ay April 22. April 22 ho ibinigay at inaprubahan sa pangalan ni Acting Executive Secretary Ralph Recto. Yun ho. At dahil dito kasi ito yung kanyang nauna, no, na Travel Authority na hiningi mula po April 23 hanggang May 14. Tapos 22 inirelease itong Travel Authority. Ito, panoorin nyo ho mga kababayan sa ating TV screen. Ito hong Travel Authority. At so masyadong gipitan na kasi 22 inaprubahan. Paano pa naman? Bibili ko pa ba ng ticket? Di po ba? Or, di ba, mas masyadong mahal naman kung kinabukasan ng alis mo tapos ngayon ka lang bibili ng ticket, napakamahal. At bukod ho dyan, ay may binabanggit, ito pong si VP Sara Duterte, na yung last minute, kaya ang nangyari ho ay kinansila ho. Kinansila ni VP Sara yung kanyang nakatatang biyahe. Kasi dapat ho ang kanyang alis ay April 23 at yung naunang kanyang inihiling mga kababayan sa Office of the President ay ito hong pagtungo niya sa sa the Netherlands. Siyempre nandun ho ang kanyang ama, si dating Pangulong Duterte na nakakulong sa The Hague sa ICC. At pupunta rin siya sa Republic of Korea, Belgium, Germany at United Kingdom. At ganyan din po sa Northern Ireland. So April 23 to May 15 yung kanya pag-alis at siya po ay nag-file ng leave of absence. Yun ho. At wala raw pong gasto sa gobyerno. Yung kanyang binabanggit siya, nababasa niyo naman sa ating TV screen. Tapos ay kung ibigay, na-release po yung Travel Authority ng April 22, ay siyempre 23 kung biyahe. So ang ginawa ho ni VP Sara ay kansilado na. Hindi niya itinuloy kasi bakit ho? Lilitaw ho rito na kung saan parang lalabas ho na tumakas ho siya. Di po ba? Yung timing ho ay katatapos lang ho ng isinagawang pagdinig ng House Committee on Justice. Di po ba? At kung saan ay matitindi rin po yung mga aligasyon doon na lumabas, particular yung mga sinasabing bank accounts, yung SALN, ni VP Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Mansa Carpio. So, yun ho. At talagang siyempre kung tumuluyang umalis ngayong araw, April 23, ito pong si VP Sara, siguradong ang magiging naratibo ho nito, nako, tumakas na. Tumakas na ang Vice Presidente sa gitna ng nangyayaring impeachment proceedings diyan po sa Kamara. Tapos ay meron ding mga di ba? May mga pinag-uusapan doon na di umano ay napakaraming ari-arian ng Vice Presidente. Nako, sasabihin din niya, palulutangin ako, mukhang ayusin na yung mga bank accounts nila sa abroad. So, ganun ho. Pero, hindi po, kumbaga sa hindi po, kumagat sa patibong. Ito hong si VP Sara. Ang ginawa ho niya ay kinansila. Kansilado ho, mga kababayan. So ito, panoorin nyo at ilalagay rin natin sa ating TV screen. Meron pong bagong statement. Ito hong si VP Sara Duterte at kanyang pinatutungkulan, itong kanyang liham sa Office of the President. Ito, tingnan nyo rin ho sa ating TV screen. Ito nakalagay ho, attention, Office of the President. Sabi nila, sabi ho ni VP Sara, thank you for the last minute issuance of the Travel Authority. I regret to inform you that the plans have since changed due to uncertainty as to whether I will be permitted to deport. So, yun ho mga kababayan. Sabi ho ni VP Sara,
Hindi ko malaman kung papayagan nyo ako o hindi na makaalis ng bansa. Kaya yun nga, last minute ho eh. O kasi 23 ang alis niya na ipinagpaalam. Tapos April 22, doon lang ho inilabas yung travel authority. So, kayo ho, ano masabi nyo rito? Parang, di ba? Talagang buti na lang ho. At magaling din magbasa ng sitwasyon. No? Ito pong si VP Sara. Siguradong kung umalis ho ito, talagang siguradong pagpipiestahan po ito eh. Na pagkatapos ng nangyari dyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso, yung mga pagdinig, biglang sasabihin, ako, tumakas na. Tumakas na si VP Sara at baka hindi na babalik yan. Dahil sa may mga nabunyag na mga sinasabing di umano'y, aligasyon sa kanilang bank accounts at yung mga discrepancies sa SALN. At baka tuloy ang takot na ma-impeach o tuloy ang ma-impeach na at matanggal sa pwesto. So, yun ho mga kaubayan. At binabanggit ito ni VP Sara, sabi niya sa kanyang sulat, you will be receiving a new request. Sabi niya, at soon. So, magbibigay ulit siya ng panibagong kahilingan para po sa Travel Authority. Tapos, meron mo siyang pakiusap. Please ensure that the necessary documents be processed and issued promptly. Sana ang sinasabi niya para naman mabigyan, kailangan dapat kapag naghingi po siya ng Travel Authority, sana agad naman daw po may proseso ng mabilisan at mailabas sa tamang oras para naman mabigyan ho siya ng sapat na panahon para sa mga travel preparations rather than only few hours before intended departure. Yun ho mga kababayan, kasi parang paano ka naman bibili ng ticket si VP Sara Duterte sa aeroplano, plane ticket, kung di pa alam kung ikaw ba ipapayagan o hindi. Last minute na ibinigay. So, bukod ho dyan, mga kababayan, ay isa po sa pinaghinakit po ni VP Sara, kanyang idinagdag na sana yung confidentiality at proper handling ng sensitive documents would greatly contribute to maintaining effective security arrangement. Yun po binabanggit. Sana naman ay kung maglalabas po at ng Travel Authority ang Malacanang, sana wag naman hong ibunyag sa publiko. Para na rin po sa kanyang seguridad. So, yun po. Kasi 'di ba nung matapos po na naaprubahan at pinamahan ni Acting Executive Secretary Ralph Recto, agad nang lumabas po sa media. Siyempre, ibig sabihin po niya, inilabas na, inilik na po ng Malacanang itong dokumentong ito. Tapos ay siyempre para inihabol po ito dito sa malaking balita, di po ba, na nangyari diyan po sa hearing o impeachment proceedings ng House Committee on Justice sa mababang kapulungan. So idudugtong ho di ba? Kung napapansin nyo, yung naratibo na ito may mga aligasyon sa SALN at yung mga bank accounts, yung mga aligasyon ni dati Senador Antonio Trillanes. So, ganun ho, tapos biglang babiyahe. Kinabukasan, babiyahe. At matagal ang kanyang biyahe, 5 bansa ang pupuntahan. So, iisipin po ng tao, naku, tumakas na. Kasi meron lang naratibo dyan naku, wala na, tumakas na si VP Sara Duterte. O kaya naman, naku, mukhang naalarma. Ayusin na yung kanilang mga bank accounts doon sa abroad. Di po ba? O kaya baka hindi na yung babalik. Dito, dahil sigurado na siya may impeach. So, may mga ganon. Pero mali po hindi po kumagat sa patibong at wala. Yung ganyan na naratibo ay hindi po natuloy, masasabi natin na nadiskaril. Kasi, siyempre, magaling din bumasa ng sitwasyon na ito pong si VP Sara at kung kaya't, yun ho, talagang hindi niya papayagan na basta magamit ho siya at siyempre talagang, di ba, dyan sa mababang kapulungan, talagang nabalahura siya ng husto Bagamat ngayon, maraming mga question dito po sa ginawang
pagbubunyag ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC kasi nakalagay ho sa batas kinakailangan pala ng court order. Ang sabi ho, Anti-Money Laundering Council can provide copies of suspicious and covered transaction reports to the House of Representatives in an impeachment proceedings, but only through a valid court order and subject to strict confidentiality safeguards under the Anti-Money Laundering Act o AMLA. So, yun ho, mga kababayan. So, wala namang court order Basta't ipinatawag yung bagong executive director ng AMLAC, yun ho, at sinabi ho yung kung ano-anong mga detalye. So, bawal pala ho ito sa AMLAC. At dapat ho, meron pong kautusan mula po sa korte. At isa po sa sinasabi po sa batas, at least sa Court of Appeals. Mga kababayan, yun po ang nangyari. Kaya talagang di ho natin alam kung ano ba talaga, saan patutungo itong proceedings dyan po sa Kamara. Kasi ang dito ho, yung mga nangyayari, hindi ho natin tinutulan yung mga ganyang mga kaso. Pero sana, pero yung ginagawa ho ngayon ng House Committee on Justice, yan po yung dapat na gawin ho ng Senado yung mismong sa gagawing paglilitis. So talagang kumpirmado na parang nakakaroon na po ng paglilitis dyan po sa House of Representatives na kung saan, ngayon pwede na sabihin natin, itong mga lumabas na ganyang issue, meron na pong probable cause Dapat pwede na nilang adalin po yan sa Senado. Pero talagang di-dribble at base sa mga observer ay talagang sinasadya para sirain ang imahe at kredibilidad ni VP Sara Duterte. At may mga report doon na ka-appoint lang daw pala nitong AMLAC Executive Director na si Ronel Benaventura at humarap agad sa impeachment hearing. Yun. Ang sinasabi ay ay noong April 14 lang. Itinalaga itong si Benaventura bilang Executive Director at kapalit ng dating Director na si Matthew David. At sa naturang impeachment proceedings, pinangunahan ni Benaventura ang AMLAC sa pagpresenta ng mga records at kaugnay ng umano'y financial transactions ni VP Sara Duterte at Attorney Manasseh Carpio na anyay umabot sa mahigit sa 6 billion yung transaksyon mula po sa 2005 hanggang 2026. Linawin natin, ito yung transaksyon. Hindi ibig sabihin, yan na yung pera, yung bilyon. Yung mga transaksyon na dumaan po sa kanilang bank accounts. Kasi marami pong ibig sabihin ho nito, mga kababayan. Di po ba? At talagang, kasi dapat ho rito ay magkaroon po ng paglilinaw ang mga otoridad dito ho. Kasi talagang, alam nyo ho, baka maligaw ho tayo. Baka maligaw ho tayo dito po. Kaya meron nga pong statement, ito pong si Congressman Robert Nasal. Yun ho